Glory to God. Hallelujah. Bago po lahat, tayo po ay muli lumapis sa Panginoon sa isang panalangin. Ama namin Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. Pinupulit na pasalamatan namin po sa pangalan po ng anak na si Jesus. At sa gabi po na isang Espiritu, muli kami po ay narito nagkatipon. Dahil po sa iyong biyaya at awa, Panginoon, na kami ay muli sa iyong presensya, kami ay papasalamat sa iyong kabutihan. Patuloy na pag-iingat mo sa amin at pagabay mo sa bawat isa ang state and sound Lord ang parating sa lugar na ito. Patuloy po kami lumalapit, nagpapasakop sa gabay po niyo sa atong spirito. Patuloy po kami pakalinisin itong di kaaya-aya sa isip, salita, sa gawa, hayag at iyong kasalanan. Ito po ang kakapatid, nakakalam ng aming puso at kaisipan sa oras na ito, Lord. Alisin mo, Panginoon, hindrances, Lord, na sa aming kalagitnaan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. At patuloy po kapangyarihan sa atong Espiritu, gabay, Panginoon, sa aming pag-aaral po ng salita. Ikaw, Lord, ang kaparangalan, ikaw ang mataas, madakila. Tunay, O Diyos, ang salita mo na aming mapapakinggan ay patuloy maging transformation sa bawat isa, Panginoon, paglagaw spiritual, kalakasan, pagkaroon kami, Panginoon, ng kakayanan, Lord, na nagmumula po sa isang Espiritu, Lord God, to serve one another, may itaas sa inyong banal na pangalan ng anak ng Jesus, o Lord God. Purihin ka, dakilain ka, salamat sa tagumpay sa gabay ng sa Espiritu sa lumatang ito, sa nabilang pangalan ng anak ng Jesus. Amen. Amen. Kayo po ay may Bible, sabi po sa 1 Corinthians chapter 12, chapter 4 to 7. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 4. Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of ministries, and the same Lord. There are varieties of effects, but the same God who works all things in all persons. But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Diyos, sabi po sa Tagalog, may iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit isang Espiritu. Verse 5, at may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit isang Panginoon. Verse 6, may iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Verse 7, subalit sa bawat isa ay ibinigay ang paghayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Amen po, ang title po ng ating pag-aaralan po sa umagang ito is Empowered to Serve, Understanding Spiritual Gifts, Part 1. So, spiritual gifts are diverse but come from the same God and are meant to glorify Christ and build up His body, the church. So mga kapatid, minsan naisip natin, Lord, ano ba talaga ang purpose ko? Bakit ako narito? Lalo po dito sa loob ng church. Lalo na po sa mga nabautisman, mga kabataan. Even sa atin po, kung tayo nagsimula sa paglingkod hanggang ngayon, minsan na yung natatanong natin sa sarili, ano bang purpose ko? Bakit ako narito? May mga pagkakataon na parang walang saysay yung pumapasok sa ating isipan, yung ginagawa natin, kaya naman parang naisip natin, parang wala tayong isipin. Naisip niyo po ba yun? Natatanong niyo ba sa sarili niyo? Parang every Sunday, nagpupunta tayo sa church. Tuwing Sunday, ako. Pero parang paglalabas ko, parang walang silbi. Walang, parang, kumbaga, in times na hindi naman lagi-lagi naman talaga yung natin, yung mood. Siguro kapag na-tempuan na talagang yung mood mo is pag umaga pa lang, is
parang nagpunta ka ng church, parang wala lang, pagdapas mo, wala lang. May mga times na gano'n, di ba po? Lalo na, meron naman times, kabaliktaran naman. In goods, pagpasok mo sa church, yung paglabas mo ay pulong-pulong. Amen po. Naranasan niyo po ba yun? Amen. Parang konti lang po. Parang konti lang yung pinagpapala ng Diyos. Amen po. So, ngayon pong araw na ito po yung pinare-remind sa atin through the Word of God that each of one is that has been empowered by the Holy Spirit. Sir. Dahil po, ang tema po natin puntang ito is servanthood. Hindi para sa sarili lamang po, kundi para sa katawan ni Kristo at para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So sabi po sa 1 Corinthians 12 verse 4-7, now there are varieties of gifts, but the same Spirit, and there are varieties of service, but the same Lord, and there are varieties of activities, but it is the same God who empowers all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. So ano po yung mga unang makukuha po natin dito? Sa ating binasa, unang-una po yung point po na ating makuha dito is the source of spiritual gifts. Sabi po sa 1 Corinthians 12 verse 4-6. So, ang Corinthian po ay isang diverse. Ilang beses na po yan na natatakal na po ng ating mga pastor na tumatayo sa harapan. Ito po ay napakalaki, diverse, dahil ito po maraming may mga gift dito, lalo na sa loob ng church. Pero sila po ay nagkakagulo. Saan po? Dahil pinapairal po nila yung unang-una po ay alin po? Yung ingkit nila. Pangalawa, dahil meron silang ibang gift, lahat sila ay nagyayabang. Pangatlo po, makikita nila ang bawat isa na isang competition. Kaya po, si Pablo po ay nagpapaalala, lahat ng spiritual gifts ay galing sa iisang Diyos. Amen po? The gifts are from the Holy Spirit through the Lord Jesus Christ and empowered by God the Father. Ito po yung Trinitarian emphasis. So, makikita po natin, same Spirit, the Holy Spirit gives the gifts. Same Lord. Jesus is the model and purpose of our service. Same God, the Father, empowers all. Every gift is divinely given, not earned. No gift is superior. All are vital and sacred. So ito po ay nire-remind sa atin na ang gift ay hindi natin pagmamayari. Amen? Baka po yun ang nasasabi natin na sa atin ito. Ito ay pinagkaloob ng Diyos. Kapag naiingit ka sa gift ng iba, ay huwag po natin hayaan na tayo maingit. Dahil lahat po tayo ay may iba't iba, varieties. Tandaan po natin, ang Diyos ang pumili kung anong gift ang bagay sa iyo. Walang mas mataas o mababa sa mata ng Diyos. Amen po. The source of spiritual gifts ay sa atin po. Sa Holy Spirit. Lord Jesus Christ and the Father. Amen po. So, ang pinaka-gift po, ito po itatandaan natin, ang pinaka-gift sa atin ay si Kristo mismo. All gifts point us back to Him. Kung may healing, prophecy, tongues, lahat yan ay dapat magdala ng tao pabalik kay Jesus. Amen po. So, ang pangalawang point po, mabilis lang po tayo. Part 1. Purpose of spiritual gifts. Sabi po sa 1 Corinthians 12:7 and Ephesians 4:11-13.
To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. Ito po ay pinagkalooban tayo ng gift. Ito po ay hindi para sa pansarili, hindi para sumikat ka, hindi para sumikat ang bawat isa. Ito po ay hindi natin ipagyayabang. Ito po ay para palakasin ang bawat isa sa atin. Ang iglesia. Ngayon po, hindi para pagwatak-watakin, magkaroon ng division, magkaroon ng inggitan, magkaroon ng kompetisyon, kundi magpalakas tayo sa isa't isa. Kung kayo po ay panghinaan, ano po ang kailangan gawin? Lumapit sa ating kapatiran, kung mas malapit, share po, or i-message mo sa group chat sa DC, kung nais mo yung magpa-pray. Kung magkakaroon ng bawat isang time na mabase, ang lahat po ipinusin ng Diyos para makapag-share ng kanilang thought or wisdom about the Word of God to share with you, to strengthen everyone. Amen po? Ang bawat pastor po natin, ang bawat kapatiran po natin, nag-share ng Word of God doon to strengthen each and every one of us. Amen po? So sabi po sa Ephesians 4:11-13, teaches us that spiritual gifts are given. Unang-una po, and He gave the apostle, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers. Para saan po? To equip the saints for the work of ministry. Amen. For building up the body of Christ. Yan po. And to lead us to the unity and maturity of Christ. Ang Panginoong Hesus po, siya po ay naparito, hindi para sa lingkuhan, siya po ay naglingkod. Kaya kapag ikaw ay gifted, huwag mong itago. Amen. Kapatid, kung meron kong gift dyan, nakatago, ilabas mo na. Huwag kang mahiya. Ang Diyos ang nagkaloob niyan. Kaya po, huwag mo rin gagamitin ito para sa sarili lamang. Ito ay share natin para sa ikaunlad ng bawat isa sa loob ng church. Gamitin natin ito para tularan ang Panginoong Jesucristo. Hindi siya naparito upang paglingkuran, kundi paglingkod sa bawat isa ng kailangan. Kaya po, minsan kasi po, kahit hindi mo alam ang puligid mo, mag-start ka. Kung anong kaya mong gawin, simulan mo ng maglingkod. Ginagawa mong paglilingkod ay hindi para sa iyong sarili, kundi gawin mo ang paglilingkod mo para sa Panginoong Hesus. Kung ginagawa mo ito kahit isang maliit, nag-aayos ng bangko, naglilinis, nagwawalis, huwag mong tingnan na mababayan, kundi naglilingkod ka para sa Panginoon. Bawat isa po, alam ko po, mga bawat sa atin, mga tumatayo rito, lahat sila bago dumating sa pagtuturo, sila po ay nakaranas ng paglilingkod sa mababa. Pero sa harapan ng Diyos, walang mababa o pataas. Kahit ano pang name or titulo na iyong hinahawakan sa harapan ng Diyos, servant ka niya. Amen po. So the purpose of spiritual gifts, unang-una po, is to equip the saint, to build up the body of Christ, and to lead unity and maturity in Christ. Not for personal status, but for the common good. It's build up the body, equip the saints, and promote unity and maturity in Christ.
lahat po ng umattend ng Wednesday po, ayan po ay may equip. Dahil ang lahat po ng ginagamit ng Panginoon, nagpapagamit sila. Kaya po mga kapatid, if you have time po na maka-join kayo, hindi po yun para sa church lamang, kundi para sa inyo din po yung sarili. To ma-equip po tayong lahat. Dahil po ang panahon po natin dito ay hindi laban ng physical, kundi spiritual. Kaya hindi po natin masabi na hindi na ako attendant kasi marami na akong alam. Kaya ako makinig yan dahil iba yung tuturo. Okay. Nakaparito tayo hindi para kami pa, kundi para tayo ay magtuturo sa Panginoon. Hindi kung kanino kung sila yung nagtuturo. Ang tingnan natin, ang Panginoon Jesus. Ang sana na tuturo sa atin sa gabay ng Santo Espiritu. It all leads to the Lord Jesus Christ. Kaya po ang bawat isa na tumatayo dito o ginagamit ang Panginoon Jesus para ma-equip ang bawat isa is to strengthen the faith of every one of us. So pangatlong point po, the diversity of spiritual gifts, teaching, serving, exhortation, healing, leading, mercy, prophecy, healing, tongues, administration, and more. God gives different gifts to different people and purpose. Iba-iba pero isang katawan. Iba-iba pero isang layunin. Itaas si Kristo at palaksin ang kanyang katawan. Ano po yung example ng gifts? So pinasa po natin, prophecy, teaching, serving, giving, exhortation, leadership, mercy, healing, tongues, and administration. Kaya po ang gift mo ay magluto, gamitin mo. Pag-fellowship. Amen. Kung ikaw ay marunong magturo, turuan mo mga bata, youth, elders, women, men's, walang maliit sa kakarihan ng Diyos. Kaya po sa panahon po ng early church, may tension din sa mga gifts, lalo na sa tongues at prophecy. Kaya malinaw po ang sinabi ni Paul, ang lahat ng ito ay may layunin to unify and the maturity in Christ. Kaya po ang bawat isa sa atin dito, ay naparito po tayo in unity, in maturity in Christ. Para po tayo ay lumago. Kaya po ang ultimate teacher, leader, shepherd, and giver ay si Kristo. Kung atin pong babasahin ang banal na kasulatan, yan po lahat pinakapaloob sa ating Panginoon Jesus. Every time you exercise your gift, ito'y ginagawa mo araw-araw, you reflect it. Kaya kapatid, gamitin mo na ang iyong gift. Amen? Part 1 pa lang po ito. Stop po tayo. Number 4 po. Discovering and using your gift. Sabi po sa 1 Peter 4:10-11. 1 Peter chapter 4. As each has received a gift, use it to serve one another. As good stewards of God, by grace, whoever speaks as one who speaks oracles of God, whoever serves as one who serves by the strength that God supplies. Sino po nagsusupplies? Ang Diyos po. In order that in everything, God may glorify through the Lord Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Mapapansin po natin,
it may be glorified, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Sa Panginoong Hesus po lamang. Each one should use whatever gift he has received to serve another. So paano po madi-discover yung gift? Una-una po, tayo po'y manalangin. Humingi ng wisdom kay Lord. Pangalawa po, ang banal na kasulatan. Tuklasin ang mga gift na binabanggit sa Biblia. Ngayon po, mabilis na po. Kahit sa teknolohiya, pag sinerge mo, lalabas agad yan. Ang kailangan mo lang gawin ay suriin mabuti at pag-aralan. At pangatlo po, community. Tanungin mo ang mga leaders mo, kapwa mo mananampalataya. Ano ba yung gift? Diba? Kung kayo may mga parang nagdadawot pa kayo, tanungin mo ang Pastor Nick, ang Pastor Jan, Pastor Ed. At yung passion, saan ka masaya at mas effective. Kung ikaw effective sa pagluluto, ibig sabihin nun, marami kang napapasaya at nabubusog ang bawat nakakatikin ito. Amen? Kung baling ka magturo, maraming kakaroon ka ng impact sa bawat isa. Amen? Pero tatandaan po natin, ang gift na ito ay hindi para sarili natin, hindi natin ipagmamalaki o ipagyayabang na lahat alam na natin. Lahat po tayo dito ay servant po ng Panginoon. Hindi para po tayo magwatak-watak, kundi magpalakasan lang po tayo sa katawan ng Panginoon Jesucristo. Kaya po huwag tayong tumigil kung alam mo kung ano ang gift mo. Ano pong kailangan gawin? Kailangan po natin, kung ang isang halaman o bini, anong kailangan niya? Di ba po kailangan didiligan, maarawan, para siya ay mag-grow. Ganun din po sa atin. Hindi lamang po tayo nataliman, kundi kailangan din po natin itong ma-develop. So paano pong paraan? Patuloy po tayo manalangin, mag-pray, mag-aral ng salita ng Diyos, at kung ano pwede mong atinan to grow spiritually. Siyempre po mag-iingat tayo dahil marami ng fake. Kung merong fake, meron din totoo. Pero mas maraming nung lalabasan ngayong fake. Kaya po ingat-ingat din po tayo sa pag-browse. Baka ma-click yung pag-click mo, ma-hack yung account mo. Amen. Bilis lang ngayon ang hacker, kaya ingat-ingat din po tayo. Kasi ngayon, may papapak sa natin yan, sa Facebook. Pag-click mo, good things will happen to you. Type amen. Eh, pag-type mo, wala na. Iba lang pala yun. Nahack na pala yung account mo. Kaya po, be aware lang po tayo kung ano yung nakikita natin. At huwag din po tayo basta-basta yung tawag yan o maniwala. Kasi basta alam mga katotohanan, ang source po natin ang ating Panginoon. Amen po. Nasa atin na ang source. Ano lang po kailangan gawin? Nasa atin po at manalangin sa Panginoon sa tulong ng gabay ng Santong Espiritu. Amen po. So use it inside and outside the church. Yung gift natin ay hindi lang para sa loob. Hindi kailangan din po ito ay ilabas. Sa bahay natin, sa kaibigan natin, sa trabaho natin, sa mga mahal natin sa buhay, ito po ay gamitin natin para sa paparangal ng pangalan ng ating Panginoon Jesus. Ito po ay nangyayari po sa church natin. Kaya po ang bawat isa sa atin ay pinagpala ng Panginoon
We are not only in this church, in this building, hindi lamang po sa ating tahanan, meron din tayong online. Amen po? Online ministry. Online ministry, held every Wednesday. Lahat ng arena ay may pagkakataon para mag-report. Amen? Ano lang po ang kailangan po natin gawin? Your gift, alin po, is God investment in you. What you do with it is your gift back to God. Po, yan po yung quote na yan. Your gift is God investment in you. What you do with it is your gift back to God. Huwag natin itago. Baka yung gift na yan ay makuha pa ng Panginoon at ikaw pa ay may tago sa nagkangalit ang ngiti. Tatandaan po natin, binigyan po ng mga talento, ito po ay nag-multiply, gumamit. Pero po ang isang nagtago, o hangal na isang alipin, ay tinago niya sa lupa. Ano po nangyari? Kinuha pa kung ano nasa kanya at siya ay naparusahan. Kaya po, ito pong empowered to serve is given to us by the Holy Spirit to equip the church, to equip the body of the church, the ministry. Papansinin po natin, there are gifts given by the Holy Spirit and there are gifts given by the Lord Jesus Christ. Ang gift po ng ating Panginoon Jesus is yung leadership. Apostle, prophet, teacher, pastor, evangelist. At yung gift po ng Holy Spirit, yung pinagsak po natin. Para saan po? Isa lang din po ang layunin niya, to glorify the Lord Jesus Christ. Para palakasin po ang bawat isa sa atin. Para po tayo ay hindi madaling matangay. Kaya po, to equip one another, to serve one another, para po ang gawa ng kaaway ay hindi makapasok sa bawat tahanan po ng bawat isa. Kaya kailangan natin matuto sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil kung babasahin po natin ang banal na salita, makikita natin kung ano yung ups and down at isang banal ng talatayan. At ang bawat nangyayari sa buhay po natin, kung tayo magre-reflect sa ating sarili, nung tayo wala pa sa Panginoon, at yung sa panahon na tayo ngayon, ay nasa Panginoon. Amen? Yung nangyayari sa atin, nung wala pa tayo sa Panginoon, alin nyo. Parang walang saysay yung buhay natin. Tayo ay lulong sa anumang bisyo. Wala tayong mga kaibigan. Kaibigan natin, pinakaibigan ka lang kung meron kang pangailangan sila sa iyo. Pero pagdating ng ikaw ang nangangailangan, di ba po? Minsan ang hirap, lalapitan mo, maraming pagsalita. Di ba po? Yan po ang na-experience natin sa buhay natin. Pero ngayon po, ang experience natin ay binigyan tayo ng Panginoon. At tayo binigyan tayo ng Panginoon Jesus ng gift natin. Yung power to share. Ano ba yung mga nararanasan mo? Nararanasan ng bago pa lang mananampalataya. May share natin kung yung nararanasan natin. At alam ko na ito'y makakatulong sa kanya para siya ay lumakas ang kanyang loob, kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kapag hindi natin na-share ang kapwa natin na lumalapit, baka sa iba yan lumapit at ano pang may turo. Amen? Yung iba lumapit, anong ginawa? Marami nagpapamatay, marami ang nalulong, dahil mali ang kanilang nalapitan, wala silang Diyos.
Pero meron silang sinasampalatayan pero not strong enough para sila ay ibay. So, tayo po mga kapatid, tayo po ay patuloy na magpalakasan. Tayo ay patuloy na magtumibay sa pananampalataya. At tanongin natin ang Panginoon, Lord, ano ba ang gift ko? Ano ba ang gift mo na binigay mo sa akin? Para sa kaluwalhatian mo. Simulan mo na ngayon kung hindi ka pa sure. Lalo na sa mga kabataan. At simula kang maglingkod, huwag mong i-down, lalo na iba. Huwag natin i-down ng iba, kundi encourage natin sila gamitin ito sa kaluwalhatian, sa gawain ng Panginoon, ang mga gift na meron sila. Kaya ako sabi sa 1 Peter 4:10, don't bury your gift. Don't wait for the perfect time the church needs you. As each has received a gift, use it to serve one another. Kaya po sa mga huli, ang mga gifts natin ay hindi tungkol sa atin. Ito po ay tungkol kay Kristo na siyang pinanggalingan, layunin at inspirasyon natin sa paglilingkod. Kapag ginagamit natin ang spiritual gifts na ito, nagiging kamay, paa, at puso tayo ni Kristo. Saan po? Hindi naman po dito, hindi sa labas. Sa mundo. Kaya po, ngayong araw po narinig natin, ang bawat isa sa atin ay mayroong kaloob mula sa Diyos. Tama po? Amen. Iba-iba man tayo ng gifts. Ang layunin nito, ang pinanggalingan nito, upang mapalakas ang katawan ni Kristo at maparangalan ang Diyos Ama. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili natin, ginagamit ba natin ang gift nito? Amen? Naghahanap ba ako ng posisyon? O ako ba'y handang maglingkod kahit wala akong nakikita? Nakikita ba si Kristo sa paraan ng aking paglingkod? Sabi po sa Romans 11:36, for from Him and through Him, to Him all things, to Him be the glory forever. Amen. Sabi po sa Romans 11:36, for from Him and through Him and to Him are all things, to Him be glory forever. Amen. Sa ating Panginoong Jesus. So ang spiritual gifts po natin ay hindi tungkol sa atin. Ito po ay reminder na itong gifts na ito ay hindi sa atin. Ito ay tungkol kay Kristo na siyang nakako sa krus, nabuhay muli, at ngayon ay naghahari. Siya ang kailan kung bakit tayo nagpilingkod. Amen? Hindi ang iyong kapatid. Kaya ako sabi ng ating brother Ernest, narinig niyo sa kanyang puso, anong magagawa ng iba? Ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay sapat na at hindi pa. Amen? Kailangan confidence talaga. Confidence siya. Kumpiyansa ang ating brother Ernest. Gawin din po ba ang bawat isa? Amen? Parang hindi confident ang bawat isa. Amen? So let us take an altar call sa ating mga puso at oras. Amen po. Kung kayo po ay ready na today, or kayo po ay yung gift po ay nakatago dahil po sa takot o pagkadalawang isip o dahil na ikukumpara mo ang iyong sarili sa iba, this is your moment po na i-surrender mo ito sa Panginoon. Come to the altar in your heart, sabihin mo, Lord, here I am, use me, I may feel weak, but I trust you. You will empower me. Amen. And for those who don't know yet Jesus personally, the greatest gift of all is not prophecy or healing or tongues.
the greatest gift is the Lord Jesus Christ Himself. Sabi ko sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not be perished but have eternal life." Kung nais mong tanggapin ang regalo ng kaligtasan, simple lang po. Aminin mo, magsisi ka, at sumampalataya ka kay Jesus. Lord Jesus, I acknowledge you. I am a sinner. I believe you died for me and rose again. I receive you as my Lord and Savior. Take my life and make it yours. Use me for the glory of your glory. Amen. So final encouragement po mga kapatid, you are empowered to serve. Not by your own ability, but by the Spirit of God who lives in you. Amen. Amen. Sabi po sa Zechariah chapter 4 verse 6, "Not by might, nor by power, but by Spirit, says the Lord." Kaya po, huwag mong hayaang manatiling nakatago ang regalo mo. Huwag mong hintayin ang tamang panahon. Huwag kang matakot kung maliit ang tingin mo sa sarili mo. Start serving, grow in your gift, glorify the Lord Jesus Christ. Amen po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Amang banal, dakila ka. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus at sa kagaya ng Santong Espiritu, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa iyo sa oras ito, Lord. Patuloy po, Ama, ikaw ang amin na itinataas sa oras ito, Lord God. Sa amin na pag-aralan ng salita, Lord, thank you, Lord, for empowering us, Lord, to serve one another through the work of your Holy Spirit. Ang mga gift, Panginoon, na meron kami, Lord, ay magamit, Panginoon, sa kalalago ng bawat isa, paglagong spiritual, physical, sa lahat ng aspeto ng buhay, Lord God. At ikaw, Lord, ang may taas po ng bawat isa, hindi ang bawat sarili po namin, Lord. Lord, kilala mo ang bawat isa namin, ikaw nagkaloob ng mga gift nito. Lord, tulungan mo kami na may share ito, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Na Lord, sa ito nagmula, at ikaw, Lord, lamang po ang dapat ay pagbalik namin, Panginoon, ang mga gift nito. Ay magamit sa iyong kaharian, Lord God. At patuloy po, Lord, na marami pang ma-share o maabot ang mga gift na ito, Lord. At marami pang makakilala sa iyo, Lord, at masave ang kanilang buhay, Panginoon. Dahil tunay, O Diyos, ang sino mong sumampalataya sa iyo, Lord God, maniwala na ikaw ang anak ng Diyos, ay hindi sila masisira, kundi ikaw po ang magkakaroon ng kanilang buhay na walang hanggan, Panginoon. Hindi mapiperish, Lord God, kundi magkakaroon ng eternal life at buhay, Panginoon. Kaya, Lord, use everyone, Panginoon. Magamit ko, Panginoon, ang bawat isa. Mighty, Lord God, through the guidance of your Holy Spirit and to your word, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magturo sa bawat isa. At salamat, Panginoon, sa tagumpay. Salamat po sa iyong salita. Alam ko, Lord, ang bawat isa, Lord, ay na-equip, Panginoon, at patuloy pang lalago, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak ng Jesus, na aming tagapagligtas. Amen and amen. Glory to God.